Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel. Actually, good afternoon na. This is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is May 14, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may cafe Pocofino sa may Taguig, BGC po yan. Corporate Center of BGC at dadalhin po natin yan sa may Borita Cruz Residence sa may Quirino Street, Rizal, Taguig po yan. Okay, magbabalik po tayo. Mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin may kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sa naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Ayun, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Malapit na tayo. Napakalawak ng pangyayari na ito sa isang tao. Correct. Okay. At hindi siya local, hindi siya korte ng ibang bansa. When we adopted the Rome Statute, when we adopted this law, itinuring natin siya na isang korte na mayroong jurisdiction sa crimes against humanity, yung paggawa ng mga crimes of impunity. Okay. Partner, walang question bago tayo mag-commercial break. Mabilis na lang po ito. Given that we're doing this, meron tayong ganitong discussion and it's leaning towards na merong nagawang krimen. Si Senator Bato, kaya meron siya arrest warrant. Ano pong mangyayari sa lahat ng mga tao na kinanlong siya, tinatakas siya, tinago siya, tinrotektahan siya? Kumbaga, kikilingan natin yung isang pananaw. Kung tutusin mo, kagaya din ng pag-serve ng valid warrant ng local court, pag nagsiserve po ng warrant of arrest, partner, meron yung ating law enforcement agents, pwede sila, may authority sila to break down. Halimbawa, nakasarado yung bahay, battering ram, sagasaan niya ng mga truck para makapasok. Pero yun nga hindi po natin ito ina-advocate. Ayaw naman po natin magkagulo. Hindi po ba? Hindi naman yung mga sinasabi natin. Pero pinag-uusapan lang natin in terms of strictly speaking sa batas. And of course, ang mga paalala opposing views at kayo po ang tutimbang. Kasi nga, yung mga nagsasabi na dapat local courts yan, kasi dapat kumbaga assert our sovereignty, we assert our authority over our citizens, over our territory. Meron din po silang punto, kaya lang po sa aming pagtataya, sa aking pag-aaral po, ay kumikiling po ako. Mas naniniwala, mas marami pong authorities, legal authorities to support na pwede talagang i-serve ang warrant. Ano mangyari ito sa mga ayaw po i-serve ang warrant? Pwede sila. Anong kasong pwede? Obstruction of justice, partner. Paano po yun? Kasi we're talking about, kung babasahin niyo po yung nasa screen po namin ngayon, mga posisyon na may proteksyon. Kung for example, napatunayan po na valid itong warrant, dapat i-execute, marami po sa mga senador, sitting senators natin, ang pinatakas siya, pinrotektahan siya. Isasabihin nila, hindi yung pwede kasi na obstruction of justice kasi sitting senator ako. So hindi ko pa, ano ba ito? Applicable ba ito yung mga posisyon may protection? Do they get protection from it? Kasi partner dito, titignan natin kung nakita yung hindi ko na maalala yung pag-usap sa obstruction of justice. Kasi yung obstruction of justice is a revised penal code. Dito ang pinag-usapan natin kasi in relation to Senator Bato, kaya pwedeng serve sa kanyang warrant dahil crimes against humanity ito. Kumbaga yung obstruction of justice, titignan natin kung below 6 years. Where's the Charlotte? Hindi sila pwedeng arrest. 4 to 6 years. So wala. Below. So Hi, hindi sila pwedeng Charlotte. arrestuhin for that crime. Ano? And that answers my question. Sa ngayon, hihinga lang po muna kami. Ang sakit ng katotohanan. Ano, no partner? Pag minsan din Pero kasi kung Hi, yun Charlotte. ng partner. obstruction of justice na ang krimen. Pero posibleng Nagkaroon agad sila yan. damage ng property, Yes, nagkabarilan po sa loob ng Buti vaccinated na kahapon. yun. Okay, so we'll see what's gonna happen po mga kapamilya. Yun ang pong dahilan kaya nandito po ang mga journalists para pututukan ang sitwasyon. But thank you partner for answering this question. Pinaparahan mo yan, kakapoy. mahirap din sa graft and corruption. At yun yung nangyari kay dating Pangulong Estrada.
At po ito bali makukuha. Okay, yun po extrajudicial settlement of estate. Ilan po ba kayong mga tagapagmana na maghahati-hati? Bali ako lang. So hindi extrajudicial settlement of estate ang tawag dyan. Ang tawag dyan, affidavit of self-adjudication. Kasi ikaw na lang yung natitira. Kasi yung extrajudicial settlement, pag sinabi natin settlement, may kasunduan kayo, magkakapatid, or kayong mga kapwa na heirs, halimbawa, magpipinsan kayo kasi nagmamana kayo, halimbawa, mula sa inyong lolo, nire-represent yung inyong mga magulang. Yun po yung extrajudicial settlement. Kapag mag-isa ka lang, ang tawag po dyan, affidavit of self-adjudication. Para sinasabi mo doon, sa affidavit na yun, sino pang salaysay, ako, Hero, nakatira sa Marikina, at ako na lang ang natitirang tagapagmana, ni nanay at ni tatay, pakalanan mo doon. At dahil doon, ito yung kanilang iniwang ari-arian, number 1, number 2, number 3, kasama yung bahay at lupa na sinasabi mo. At yung iyong, kumbaga, sasabihin mo rin doon, kung may utang yung estate, kung may utang yung mga magulang mo, or kung wala, nalalagay mo doon, walang iniwang utang si nanay at tatay. Kaya, sa huli, sa akin mapupunta lahat ito. Yan kasi yung magagamit, hindi pa ng city assessor, kundi ng register of deeds, para ilipat sa pangalan mo yung sinasabing. Pero kasi nandyan ka na sa city assessor, Aaron. Nagawa mo na ba yung pagpapalipat ng pangalan sa pangalan mo ng titulo nitong bahay at lupa? I-turn over pa lang po sa akin. So hindi pa. Opo, hindi pa po. Sino yung magta-turn over sa'yo, Aaron? Yung lola ko po mismo ang magta-turn over sa akin. So buhay pa si Lola? Ako buhay pa po. So paano kung nangyari na meron kayong mamanahin? So hindi ko pa naintindihan. Ito ba ay dinidonate ni Lola? Dinadonate po. So hindi nyo kailangan ng, kasi kala ko sinasabi, hinahanapan ka ng extrajudicial settlement. Karaniwan kasi yan ay kumbaga sa manahan. At kung mag-isa ka lang, affidavit of self-adjudication, kung yan ay bibigay sa'yo ng lola mo, ang kailangan mo, nakatumbas din nung EJF, ay deed of donation. At sa deed of donation lang, kailangan mo lang na yung pagbibigay sa'yo ng lola mo, ay nasa public instrument, notaryado, pati na yung iyong pagtanggap, yung acceptance mo. So doon, pupunta ka lang sa notaryo publiko at mag-i-execute kayo ni lola. Binibigay sa'yo ni lola dahil mahal ka niya, dahil ikaw ay nag-alaga sa kanya, ano pa mang dahilan. Kasi ang main reason dito ay liberality ni lola. Yung kanyang, kumbaga, walang kapalit siyang hinihingi, binibigay lang niya sa'yo. Pero, at yun, ipapa-assess ka hindi ng estate tax, kung hindi donor's tax, kasi donation yan. Pero, so yun, yung deed of donation na yun, dadalhin mo lahat ng dokumento, ipapa-assess mo yan sa BIR, at magbabayad ka sa BIR, sa Revenue District Office, ng BIR, ng donor's tax. At kapag nakuha mo na, nabayaran mo na lahat ng taxes dyan, ang BIR ang magbibigay sa'yo ng Certificate Authorizing Registration. Aaron? Okay po, thank you po. Thank you po. Maraming salamat din, Aaron. Tawag ka lang ulit. May katanungan ka pa. Okay po, thank you po. Ayan po si Aaron ng Marikina, ating po second live caller for today. Sabi nga po namin kung kayo po may katanungan, wala naman po, hindi naman po record na may kinalaman po sa sitwasyon sa Senado. Ang inyo po mga questions, kung may mga legal questions po kayo sa inyong mga buhay, yung aming pong hotline 0919-278-3000. Partner, daan lang tayo sa ilang mga paalala. Okay. At ang pagbabalik, pasahin po natin ilan sa inyong mga katanungan dito sa ating live stream. So huwag po kami bitin babalik. Hello! Hello, attorney. Sa DCMM. Basta Salamat po. Liberate Pro, Liberate Better Pro. Sili Marina, Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paano po?